Mapagpalang araw po sa bawat isa na kasama natin sa ating araw ng pagsamba. Binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day mula po dito sa Tagaytay City. Pagbati po sa lahat ng ating kapatid, kaibigan, kamag-anak na ngayon po ay nakasubaybay sa gawain ito dyan po sa Oriental Mindoro. Ito po ang araw ng pagsamba, panahon na kung saan ang Diyos ay ating pinapupurihan, pinapasalamatan, at dinadakila. Magsitayo po tayong lahat. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Kamayan po natin sila at sabihin natin, Happy Lord's Day. Sabihin din natin sa Kanya, tatagpuin ng Diyos ang iyong pangangailangan. Bago po tayo tumungo sa oras ng papuri at pagsamba, inaanyayahan ko po kayo na ipikit ang inyong mga mata. Magsitungo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling nagkasama-sama upang kayo po ay dakilain, papurihan sa pagsambang ito, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na tinawag ninyo na maging kabahagi ng mga home fellowship sa Oriental Mindoro. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kapangyarihan mo ay dumaloy, ang kapangyarihan mong nagpapalakas, nagpapatibay, nagbibigay ng pag-asa, at nag-aabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. O Diyos, samahan niyo po kami sa aming gagawing worship service, at ang amin pong tanging kahilingan ay maunawaan namin ang iyong mga salita na ipapangaral ng aming kapatid na si Sister Dina Tumbaga. Salamat po at alam namin may maganda kayong gagawin sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon at manatili po tayong nakatayo. At tayo pong lahat ay dadako sa pambungad ng pag-awit sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Join us! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Oh, oh, Karapat-dapat
papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri Papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri Minsan ba sa Diyos ang papuri? sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling
Magandang araw po sa ating lahat. Muli, salamat sa Panginoon at tayo ay magkakasama-sama na naman para magpuri, sumamba at mag-awitan para sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, itaas muna po natin kayo muna po ay tumayo at itaas natin ang ating mga kanang kamay at bigkasin natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabihin po natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. At ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabihin po natin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama muli sa pagkakataong ito na muli ka naming makakaniig at muli na namang makakarinig ng iyong banal na salita, O God. Panginoon, pangunahan mo nga po kami, tunay na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya ibukas mo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isip, upang sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito, maunawan namin ang iyong mensahe. Salamat nga po, Panginoon, dahil alam namin na nariyan ka at ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat nga po, Ama. Gamitin mo nga po akong daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. At salamat nga po dahil alam po, Diyos, na kanina pa lang inihanda mo na ang mga puso't isip ng mga kapatid kong ito para sa gawain ito. Salamat po, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, bago po ang lahat, basahin muna po natin ang ating talatang pag-aaralan. Dito po sa Romans 6:23. Sabi po dito ay, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog po, ang sabi ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, napakaganda pong talata. Alam niyo po, ito pong ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa kasalanan at ang lakas ng kasalanan. Yung sabi po dito, English po kasi yung nalagay na title, sabi po dito ay The Nature and Power of Sin. So, imagine nyo po, may isang dam. Hindi po yung dam truck ha, yung dam na imbakan po ng tubig. Nagkaroon ng isang maliit na crack o maliit na butas. Sa umpisa, hindi po natin pansin, parang hindi naman delikado. Pero habang tumatagal, lumalaki, lumalalim, hanggang sa isang araw, lumaki na nga yung butas ng dam at tuluyan ng bumigay at winasak lahat ng madaanan. Ganyan din po yung kasalanan. Minsan, sa maliit lang nag-uumpisa. Maliit na maliit lang. Hanggang sa lumalaki, paunti-unti, lumalaki ng lumalaki. Maaring sa simula, hindi natin pansin. Pero, kapag lumaki ng lumaki, sabi niya, naroon yung kapangyarihan niya na sirain yung buhay natin. Okay, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang kasalanan? Unang punto, sabi po dyan, the nature of sin. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil ang kasalanan
ay ang paglabag sa kautusan. So, yun po pala ang kasalanan, sabi sa 1 John 3:4. Ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ito ay kasalanan. So, ano man pong iniisip natin, ano man ang ating sinasabi, at ang ating ginagawa na ayon or hindi ayon or laban sa kalooban ng Diyos, ito po ay kasalanan. Sabi nga, hindi lang po ito pagkakamali. Ito po ay pagtalikod sa Diyos at pagpili ng sarili nating paraan. At alam niyo po ba, sin makes us miss God's standard. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Kahit po gaano kabait ang tao, hindi pa niya naabot ang perpektong kabanalan ng Diyos. Kaya nga po sabi diyan sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kahit po gaano ka kabait, gaano ka talino, dahil sa minana nating kasalanan, kaya nagkakasala tayo. Para pong pana na yung pana na hindi tumama sa kanyang target, kahit na malapit na yun sa target, sala pa rin. Ganon din po ang tao. Kahit gaano ka kabait, makasalanan ka pa rin. At sabi nga po dito sa Isaiah 53:6, sin is choosing our own way instead of God's way. Yung pong pagpili natin sa sarili nating pamamaraan na hindi ang Diyos ang kinukonsulta natin, ito po ay isang uri rin ng kasalanan. So, sabi po sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay parang mga tupang ligaw. Bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. So, para bang sinasabi sa mga talatang ito na para bang ang sabi ay mas gusto kong gawin ang gusto ko kaysa gawin ang gusto ng Diyos. So, ginagawa po natin ang sarili nating pamamaraan. Sabi nga nung isang awitin, I did it my way. I did it my way. Naalala niyo po ang awit na yon? So, ito po pala ay isang uri ng pagre-rebelde natin sa Diyos. Sabi nga dito, parang tupang lumalayo sa kaniyang pastol kapag ikaw ay gumagawa sa sarili mong pamamaraan. So, akala niya mas okay kung mag-isa siya. Pero habang lumalayo, lalo siyang napapahamak. So, ganyan po ang tao kapag lumalayo sa Diyos. Habang lumalayo sa Diyos, napapalapit sa kapahamakan. Dito naman po sa Mark 7:21-23, sabi po ay ganito, sin starts in the heart, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So, ibig sabihin po, hindi lang po yung mga action natin, hindi lang po yung mga gawa natin ang kasalanan.
Kasama rin po diyan yung sabi nga, inggit, pride, galit, lust, and selfishness o pagiging makasarili. So, sa puso po yan nagmumula. Para pong puno na puno ng bunga. Nakikita natin yung bunga, pero hindi natin nakikita yung ugat. Di po ba? So ang ugat po ng kasalanan ay nasa puso ng tao. At ang masaklap pa po nito, sabi dito, sin separates us from God. Sabi po sa Isaiah 59 verse 2, sabi po, your sin have separated you from God. Ang inyong kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw ng makinig sa inyong mga panalangin. So ang kasalanan po yung humahadlang sa relasyon natin sa Diyos. At ito po yung dahilan kung bakit nawawalan tayo ng peace at guilt yung nararamdaman natin. So, kung kaya lumalaya tayo sa Diyos. Kapag po nararamdaman natin yung guilt sa mga puso natin, ang tendency po nun, lumalayo tayo sa Diyos eh. So, para po bang isang pader, nariyan yung pader, alam mo na nandun ang Diyos, pero may nakaharang, may nakapagitan na isang malaking pader. At yun po ay ang kasalanan. Alam mong nandyan ang Diyos, pero hindi ka makalapit sapagkat mayroong nakaharang, may hindrance. At ang masaklap nga po dito, sabi po, sin lead us to death. Sabi po dun sa ating binasa kanina. May kabayaran po yung kasalanan. At hindi lang po pisikal na kamatayan ng kabayaran, kundi mas masaklap yung espiritu natin, yung spiritual death at eternal separation from God. Pero ang magandang balita po ay hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. At dahil kay Jesus, may forgiveness, may bagong buhay, at may kalayaan sa kasalanan. Amen. Handa tayong ipagtanggol ng ating Panginoon. Tinubos niyo tayo sa pagkakalugmok natin sa ating mga kasalanan. Sabi nga, the nature of sin is this. It begins in the heart, separate us, and lead us to destruction. But through Jesus Christ, there is salvation and freedom. Amen? Hallelujah. Pangalawang puntos, sabi po dito, the power of sin. Sabi po sa Romans 5:12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So nakita niyo po, hindi po mahina ang kasalanan. Hindi po ito simpleng bad habit lang. Maliit na pagkakamali o ordinaryong issue lang po. Sapagkat ang kasalanan ay may kapangyarihan, sabi po dito. At ayon po dun sa binasa natin, ayon po dito sa Romans 5:12, mula daw po nung magkasala si Adan, pumasok na ang kasalanan sa mundo. Pumasok ang kamatayan. So, naapektuhan po ang buong sangkatauhan. Hindi po design ng Diyos na tayo ay magkasala, sapagkat ang nais ng Diyos ay makipag-fellowship tayo sa Kanya. Subalit nung nagkasala nga po si Adan at si Eva, ayun, pumasok na nga ang kasalanan, at kaya
kahit na yung bagong panganak pa lang, o kahit hindi ka pa isinisilang, makasalanan ka na. Hindi po dahil sa ating nagawa, kundi dahil sa ating namana. Kay Adan na una nating ama. So naapektuhan po yung buong sangkatauhan. So noon po, nung nagkasala po si Adan, nasira yung relasyon ng tao sa Diyos. Pumasok ang espiritual na kamatayan at naging makasalanan ang kalikasan ng mga tao. Kung kaya po, ngayon, sabi dito, natural na lang sa tao na magkasala. Natural lang sa tao na magsinungaling. Natural na lang na maging makasarili or yung pagiging mataas ng pride. Sabi nga po sa amin sa Batangas sabi ng matatanda, pataasan daw ng ihi. Ibig sabihin po, pataasan ng pride. Ganyan yung nangyayari. Dahil, hindi po yun dahil gusto natin, kundi dahil yun po ang kalikasan natin. Naging kalikasan ng tao ay maging makasalanan. Simula nung nagkasala si Adan. At sabi nga, wala naman pong magulang na nagtuturo sa kanyang anak na magkasala, di po ba? Wala namang nagturo sa anak na magsinungaling. Walang magulang na nagturo sa kanyang anak na siya ay magdabog kapag inuutusan. So, natural niya itong nagagawa. Bakit? Kasi nga po, may sinful nature ang tao. Yun po yung kalikasan ng tao. At sabi nga po dyan, sin deceives. Niloloko ka ng kasalanan. Sabi po sa Hebrews 3:13, so that none of you may be hardened by sin deceitfulness. Mapanlin lang po ang kasalanan. Hindi po agad nito ipinakikita na mayroon sa dulo nito ay mayroong kapahamakan. Sa umpisa, mukhang masaya, mukhang harmless naman, at mukhang exciting, then marirealize mo na lang unti-unti, inilalayo ka na pala nito sa Diyos. Sin lies to us. Sinasabi ng kasalanan, okay lang yan. Minsan lang naman. Wala namang nakakaalam. Kontrol mo pa rin yan. Hindi naman seryoso. Pero alam nyo po, habang pinaniniwala ka nito, na okay lang, yung mga maliliit, yung mga mumunti mong kasalanan, hindi mo namamalayan, unti-unti nang pinatitigas nito ang puso mo. Kaya kapatid, ingat po tayo. Alam niyo po, isa sa mga habit ko nung ako'y bata pa, naikwento ko lang, di po ba dyan sa atin, sa Mindoro, kapag po bumabaha, at kapag nakailang araw, medyo lumilinaw na yung tubig sa ilog, napakarami nating nakikita na nangangawil, nagpi-fishing. So, nung ako po'y nandyan, at kabataan ko pa, ganun din ang aking ginagawa. Ito po yung libangan namin magpipinsan. Sama-sama kaming pupunta sa ilog, may daladalang pamingwit, at kami namimingwit. So kapag po kami ay naglalagay ng pain doon sa kawil o doon sa pamingwit namin, syempre, yung pamain namin, talagang kailangan punuin yung kawil para hindi makita ng isda. At ang maaamoy niya at makikita niya lang yung pain namin na bulate, yung nilalagay doon sa kawil. So parang ganyan po yung kasalanan na nakikita ng isda, yung masarap na pagkain, pero yung panganib na kawil na nasa loob noong pain, hindi niya yung nakikita. Ganon din po ang ginagawa ng kasalanan. Ang ipinakikita niya, maganda. Pero at the end, kapag
tinangay mo na or kapag kinain mo na yung pamain na yon, kapag napasok ka na sa kasalanang iyon, sabi nga, doon mo makikita yung consequence ng iyong ginawa. Kaya, kapatid, ang kasalanan, ang ipinakikita niyan yung pleasure muna. Di po ba? Pero pag kumagat ka, sigurado, huli ka. Hindi ka na makakawala. Minsan po, ang pinakapanganib na tao, hindi po yung alam niya na makasalanan siya, kundi yung mga tao na kampante, yung okay lang naman ako, dahil ang deception ng sin ay yung nagpapahina o nagpapamanhid ng konsensya natin. Kapag yung nagkakasala ka, pero sa isip mo, okay lang naman to. Maliit lang naman to na kasalanan. Hanggang sa hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang nagiging alipin ng kasalanan. Sabi nga, sin enslaved. Sabi sa John 8:34, everyone who sin is a slave to sin. Ang kasalanan po ay hindi lang ginagawa. Kalaunan po, ikaw ang kinukontrol nito. Sa umpisa, maaaring sabi mo, try ko lang. Pagkatapos, paminsan-minsan lang naman. Pero pagkalauna na, hindi na natin mapigilan. Naging habit na natin. Kasi po, sin turns habit into bondage. Maaring anger, lust, lying. May sinasabi pang white lie daw. At yung nga sabi ko kanina, yung pride, bitterness. So, sa umpisa, choice po natin yan. Kung tayo ba'y magagalit o magpapatawad na lang, magpapasensya na lang. Choice mo po ito. Kaya nga, sabi nga, pagka yung maliliit, kapag nagtagal, nagiging tanikala na ito sa'yo. Nagagapos ka na nito. So, wag mong hayaan, kapatid. Marami pong tao, akala nila free sila. Akala nila malaya sila. Pero ang totoo, controlled sila ng anger, controlled sila ng approval ng tao. Lagi mong iniisip na yung magiging gawin mo o yung mga gagawin mo, yung ikasisiya ng mga taong nakapaligid sa'yo. Control ng addiction, maaaring hindi lang naman sa droga, kundi kung ano yung mga bad habits na kumukontrol sa'yo. Nagiging addict ka na dito. Control ng yung mga secret sins natin. Maaaring may mga mumunti tayong kasalanan na walang nakakaalam kundi tayo. Kasi minsan, sabi ko nga, hindi lang yung ating mga kasalanan na ginagawa, kundi minsan yung nasa isip natin, yung mga naglalaro sa isip natin. Kasi minsan yung ating mata kung ano-anong nakikita eh. Yun yung pumapasok sa isip natin, kaya tayo yung nagkakasala. Pero, sabi po dito, ayon po kay Jesus, yung mga tao na bihag ng kasalanan, sabi dito sa James 1:5, kasi nga ang kasalanan, sabi ko kanina, ito'y mapanira. Sinisira nito ang buhay natin. Sabi dito, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So, may proseso po pala ang kasalanan, ano po? Hindi agad distraction. Dahan-dahan. Yung desire, nagiging temptation, then nagiging sin, then nagiging habit, then nagiging bondage na
namalayan mo na lang, gapos ka na pala nito. So, ito po yung wawasak sa katauhan mo, sa buhay mo. Sabi nga, sin always grows. Kapag hindi natin pinatay ang kasalanan, lalakas ito. Hindi ito mananatiling maliit. Kapag hindi mo kinontrol, unti-unti itong lalaki. Parang anay, maliit lang yung anay. Pero bakit sa pamamagitan ng kanyang unti-unting pagkikit doon sa pundasyon na ibagsak niya kahit gaano kalaking bahay. Ganyan minsan yung kasalanan. Maliit na maliit lang ang umpisa, pero kayang-kayang wasakin ang buong buhay natin. So, ano-ano nga ba yung mga winawasak ng kasalanan? Sabi dito, sin destroys peace. Yung ating kapayapaan, winawasak po yan ng kasalanan. Yung ating kagalakan, maging yung ating relasyon. At yung, sabi dito, yung testimony natin sa ministry, lalong higit yung intimacy natin sa ating Panginoon. Kasi, siyempre, kapag alam mong hindi ka matuwid or meron kang tinatago, bagaman hindi yan alam ng mga kasama mo, hindi yan alam ng mga taong nakapaligid sa'yo, pero alam yan ng Diyos. Kasi nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng puso at isip natin. Kaya nawawala yung ating kapayapaan at nawawala yung ating kagalakan. So kung hahayaan mo at hindi mo pagsisisihan, sabi nga, ang magiging kapalit niyan, yung eternal separation natin sa ating Panginoon. Yung tuluyan nating pagkakalayo sa ating Panginoon. At alam ko po, hindi natin gugustuhin iyon. Amen. So, ano po yung dapat natin gawin? Sabi dito po sa point number 3 ko, sabi dito, the answer to sin. May pag-asa pa ba? Oo naman. Ito yung good news. Meron pa po tayong pag-asa. Sabi sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo po'y makasalanan pa, napatay na si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Hindi niya po inintay ng Diyos na bumait tayo. Lumapit na siya. Sapagkat hindi kaya ng tao na marating ang kalooban, ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung kaya ang Diyos na ang lumapag upang abutin yung mga pangangailangan natin. Sabi diyan, binayaran niya ang kasalanan natin. Sabi diyan sa Colossians 2:14, He canceled the record of the charges against us. Binali niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa mga buhay natin. Romans 6:6, our old self was crucified with Him. So, hindi ka na alipin. Hindi ka na bihag ng kasalanan. May kalayaan ka na kay Kristo. Amen. Salamat na lang, mahal na mahal tayo ng Diyos. Oo, malakas ang kasalanan, pero mas makapangyarihan si Kristo. Romans 5:20, where sin is increased, grace increase all the more. Kung yung kasalanan ay napakalaki man, gaano man kalaki, sabi ko nga kanina, gaano man kalaki yung ating kasalanan, kayang lunukin ng biyaya ng Diyos. Gaano man karami, gaano man karumi, ang mga kasalanan natin, kayang lunukin ng biyaya ng Diyos.
Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo pinatawad dahil hindi tayo iniligtas dahil tayo ay mabait. Hindi na parito si Jesus dahil sa mga banal. Hindi na parito si Jesus para sa mga taong mababait. Kundi, sabi nga, hinanap niya yung mga taong naliligaw, yung mga taong nawawala. Kaya kapatid, kung nagiging hadlang sa'yo, yung paglapit natin dahil naiisip mo yung kasalanan mo at yung mga pagkukulang mo na kahit hanggang sa ngayon patuloy mo pa rin nagagawa, kapatid, lumapit ka lang kay Kristo. Handa ka niyang tanggapin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sabi ko nga kanina, gaano man tayo karami, handa tayong gawing busilak sa kaputian ng ating Panginoon. Romans 6:23, yung ating talatang pinag-aaralan, sabi diyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Si Jesus po ang solusyon sa anumang pinagdadaanan natin. Anumang kasalanan natin, namatay si Kristo para sa atin. Sabi nga, Jesus saved us from the penalty of sin. Sa cross, binayaran niya ang kasalanan natin, pinatawad at nilinis niya na tayo. Kaya, araw-araw niyang ipinadarama ito sa atin. Yung kanyang masaganang biyaya at habag. Yung kanyang kapatawaran at kalakasan sa buhay natin. Damhin po natin yung pag-ibig ng Diyos. Alam kong pinapaging banal na po tayo. Pero minsan, sa buhay natin, dumaranas pa rin tayo ng mga struggles. Pero ang good news po, ang sabi sa Bible, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Hallelujah. So kapatid, may mga maliliit ka pa bang kasalanan na hinahayaan mo lang? May mga bagay ka pa bang kumukontrol sa'yo? May mga compromise ka pa ba na hinahayaan? Ikaw ba'y lumalaban pa? Or sumusuko na? Sabi niya, huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Huwag tayong bibitiw sa pag-ibig ng Diyos. The Christian life is not the absence of struggle. It is the presence of Christ in the struggle. Again, malakas ang kasalanan, subalit mas makapangyarihan si Kristo. Amen. Tayo'y pinatawad, iniligtas niya tayo, pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa Kanya, sabi niya, kung ang kabayaran man ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At yan po ay nasa sa atin na mga tumanggap kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil ipinakita mo sa amin ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Hindi po ito biro. Ito po ay may kapangyarihang manira ng buhay. Ngunit salamat o Diyos. Salamat aming Ama na makapangyarihan ka. Lord, kung may mga kasalanan po kami sa aming mga puso na pilit naming itinatago o pinapayagan o Diyos, tulungan mo po kaming bitiwan na ito. Bigyan mo po kami ng lakas na tumalikod at lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil sa Panginoong Jesucristo, may kapatawaran, may kapayapaan, at may bagong buhay kami. Salamat po sa dakila mong pag-ibig na kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy mo pa rin kaming minahal at iniligtas. Ama, simula po sa araw na ito, isinusuko na po namin ang aming buhay sa iyo. Ikaw na po ang maghari at magkontrol ng buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa atin po mga awitan na alam ko na nagbigay pag-asa at kalakasan po sa ating lahat.
Sa pagkakataong ito, tayo po'y makikinig ng mga salita ng Diyos. Sasamahan po tayo ng ating minamahal na kapatid na Tubong Bungabong Oriental Mindoro, dyan po sa San Isidro, ang ating kapatid, Sister Dina Tumbaga. Maraming salamat po, Sister Dina, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Alam ko po na ang mensahe na ating napakinggan ay nagbigay po ng tibay at pag-asa sa ating lahat. Bago po natin tuldukan ang gawaing ito, magsitayo po tayo uli at tanggapin natin ang mga pagpapala ng Diyos. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, at pakikipisan ng banal na Espiritu, palagi ninyong maranasan. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen.